Sa gitna ng makapal at tahimik na kagubatan ng Nueva Vizcaya, itinatag ni Lara, isang masigasig na batang entomologist, ang kanyang base ng pananaliksik. Sa tulong ng kanyang flashlight at mga gamit pang pananaliksik, binabaybay niya ang mga landasin ng gubat gabi-gabi, umaasang matuklasan ang dahilan sa likod ng nakakabahalang pagbaba ng populasyon ng mga alitaptap. Isang malamig na gabi, habang nag-iisa siyang naglalakad sa ilalim ng mga puno, damang-dama ni Lara ang bigat ng katahimikan, ang mga tunog ng gubat ay tila pumapaloob sa kanyang kaluluwa. Dapat may magawa ako, bulong niya sa sarili habang sinisikap niyang itago ang kanyang pag-aalala. Ang bawat hakbang ay tila nagbibigay diin sa kahalagahan ng kanyang misyon. Pagdating sa isang malawak na clearing, itinayo niya ang kanyang pansamantalang kagamitan para sa gabi. Habang inilalatag ang kanyang mga mapa at talaan sa isang lumang mesa na dala niya, muling nagbalik sa kanya ang mga alaala ng mga nakaraang taon, mga panahong ang gubat ay nagliliwanag sa walang katapusang mga kislap ng mga alitaptap. Ang mga gabi dito ay parang isang panaginip noon, aniya sa sarili, ang nostalgia ay mabigat sa kanyang dibdib. Sa pagbuklat ni Lara ng kanyang talaan, sinimulan niyang itala ang mga obserbasyon ng gabing iyon. Sa bawat alitaptap na kanyang nakita, isang spark ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Ngunit ang realidad ng kanilang papaliit na bilang ay patuloy na nagpapabigat sa kanyang damdamin. Ano kaya ang nangyayari sa kanila? Ano ang nagbago? Tanong niya sa hangin, na tila hinahanap ang kasagutan sa mga bulong ng gubat. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, hindi niya napansin ang paglipas ng oras. Ang tanging liwanag ay ang sinag ng kanyang flashlight at ang paminsan-minsan na kislap ng mga alitaptap, na parang mga huling bituin na nagtatangkang manatili sa kalangitan ng gabi. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan at teorya, ngunit ang mga sagot ay nananatiling mailap, nakatago sa mga anino ng gubat na kanyang pinapangarap na iligtas. Sa puso ng madilim na kagubatan ng Nueva Vizcaya, nagpatuloy si Lara sa kanyang gawain ng pagkolekta ng datos. Gabi na at ang lamig ng hangin ay unti-unting yumayakap sa kanyang katawan, ngunit desidido siyang magpatuloy. Habang naglalakad, may naaninag siyang hindi pangkaraniwang liwanag mula sa isang sulok ng kagubatan. Hindi ito ang ordinaryong kislap ng alitaptap, mas malinaw ito, mas buo. Habang papalapit si Lara sa pinanggagalingan ng liwanag, natagpuan niya ang isang duwende na abala sa pag-aayos ng isang maliit na ilawan. Ang duwende, na may mahabang buhok na tila sinulid na ginto at mga matang kumikislap sa dilim, ay lumingon sa kanya. Hindi karaniwan para sa mga tao na maglakbay dito sa kalaliman ng gabi, sambit ng duwende sa isang malumanay na tono. Isang scientist ako na nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa mga alitaptap. Ako si Lara, tugon niya, ang kanyang boses ay halo ng pagtataka at paghanga. Ako naman si Kariktan, tagapag-alaga ng mga alitaptap dito. Ang duwende ay ngumiti ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Napansin ko ang iyong presensya dito ilang gabi na. Anong mga natuklasan mo sa iyong pag-aaral? Bumababa ang bilang ng mga alitaptap, at hindi ko pa matukoy kung bakit. Bawat gabi, lalo akong nababahala, sambit ni Lara, habang hinuhubad ang kanyang backpack at naupo sa tabi ng isang malaking bato. Marahil, maaari akong makatulong. May kaalaman ako sa kanilang mga kinakain at sa mga lugar na kanilang pinupuntahan, tugon ni Kariktan, sabay lapit sa kanya at iniabot ang isang maliit na garapon na naglalaman ng kumikislap na sustansya. Napuno ng pag-asa ang puso ni Lara, ngunit may bahagi rin ng kanyang isip na nag-aalinlangan. Paano mo nalaman ang mga ito? At bakit mo nais na tulungan ako? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng duwende. Matagal na akong nag-aalaga sa mga alitaptap dito, at nakikita kong kinakailangan nila ng tulong. Kung magtutulungan tayo, mas malaki ang magagawa natin, sambit ni Kariktan, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lara ang bigat ng kanyang responsibilidad ngunit kasabay nito ay ang ginhawa na mayroon siyang bagong kaalyado sa kanyang misyon. Sa kanilang pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, unti-unting nabubuo ang isang plano, isang pag-asa para sa kinabukasan ng mga alitaptap. Sa pagsikat ng araw, nagpatuloy sina Lara at Kariktan sa kanilang paglalakbay sa kagubatan. Ang umaga ay puno ng mga tunog ng ibon at ang mahinang simoy ng hangin na humahaplos sa mga dahon. Habang naglalakad, ipinakilala ni Kariktan kay Lara ang mas malalim na aspeto ng ekolohiya ng kagubatan na bihirang maunawaan ng karaniwang mga bisita. Tingnan mo ang mga halamang ito, sabi ni Kariktan,
Itinuro ang isang mababang halaman na may makintab na berdeng mga dahon. Ang mga ito ay mahalaga sa dieta ng mga alitaptap. Ang nectar na nililikha nila tuwing gabi ay umaakit sa mga alitaptap. Habang hinahawakan ng isa sa mga dahon, marahang sambit ni Lara, "Hindi ko akalain na ang simpleng halaman lang pala ang magiging susi sa kanilang kaligtasan." "Oo, at hindi lang yan," tugon ni Kariktan habang patuloy silang naglalakad. Ang ecosystem dito ay balanse. Ang bawat nilalang, mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa pinakamalaking puno, ay may papel na ginagampanan. Ang pagbabago sa isa ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa iba. Nagtungo sila sa isang maliit na lawa na kumikinang sa ilalim ng umaga. Ang tubig na ito, halimbawa, ay esensyal hindi lang para sa mga alitaptap kundi pati na rin sa ibang mga hayop dito. Ang kalusugan ng lawa na ito ay direktang nakakaapekto sa bilang ng mga alitaptap na makikita natin. Nag-isip si Lara at nag-alala. Kaya pala noong mga nakaraang buwan, nang magkaroon ng problema sa tubig dito, nabawasan din ang bilang ng mga alitaptap. Eksakto, pagkumpirma ni Kariktan. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ang holistic approach sa pangangalaga ng kagubatan. Hindi sapat ang mag-focus lamang sa isang aspeto. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, unti-unting nagsimulang maunawaan ni Lara ang komplikadong sanga ng buhay na nasa kagubatan. Ang kanyang puso ay napuno ng parehong paghanga at pagkabalisa, paghanga sa ganda at katalinuhan ng kalikasan, at pagkabalisa sa mga hamon na kinakaharap nito. "Hindi ko inakala na ganito kalalim at konektado ang lahat," sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapahalaga at determinasyon. Ngumiti si Kariktan, at iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng isa't isa. Ang kaalaman mo bilang isang siyentipiko at ang aking karanasan dito sa kagubatan ay maaaring magkasamang magdala ng pagbabago. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakad, kapwa nararamdaman ni Lara at Kariktan ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ay ang pag-asa na kung magkasama, maaari nilang mapanumbalik ang liwanag sa kagubatan ng Nueva Vizcaya. Sa lilim ng isang lumang puno ng akasya, naupo sina Lara at Kariktan, dala ang mapa ng kagubatan at ilang papel para sa kanilang plano. Ang araw ay mataas na sa kalangitan, nagbibigay ng kaunting init sa malamig na simoy ng hangin sa kagubatan. "Saan tayo magsisimula?" tanong ni Lara, habang tinitingnan ang malawak na berdeng expanse na nakalatag sa mapa. "Una, kailangan nating tiyakin na ang habitat ng mga alitaptap ay protektado," sagot ni Kariktan, habang itinuturo ang mga lugar sa mapa na kritikal para sa pagkain at pangingitlog ng mga alitaptap. "Kailangan nating isama ang lokal na komunidad. Sila ang pinakamalapit sa kagubatan at maaari nilang makita ang pagbabago araw-araw." Tumango si Lara, sumasang-ayon. "Oo, at maaari nating gamitin ang aking research para magbigay ng sapat na impormasyon sa kanila kung paano pangalagaan ang mga alitaptap. Dapat natin silang turuan tungkol sa kahalagahan ng mga halaman at lawa na sinabi mo." Nakadaramdam si Lara ng isang bagong alab sa kanyang puso, ang alab ng pag-asa at posibilidad. At kung maayos nating mapangalagaan ang mga alitaptap, maaari silang maging atraksyon para sa ecotourism. Ito ay magbibigay ng karagdagang insentibo para protektahan ang kagubatan. "Makikinabang ang lahat," sabi ni Kariktan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ideya. Ang ecotourism ay maaaring magdala ng kinakailangang pondo para sa iba pang mga proyekto sa pangangalaga at magbigay ng trabaho sa lokal na komunidad. Habang pinaplano nila ang mga detalye, unti-unting nabuo sa kanilang isipan ang isang komprehensibong programa. Itinala nila ang mga potensyal na ruta para sa ecotours, mga lokasyon para sa mga observation deck, at mga lugar kung saan maaaring magtayo ng information centers. Mahalaga rin na magkaroon ng regular na monitoring at evaluation, dagdag ni Lara. "Kailangan nating masubaybayan ang epekto ng programa hindi lamang sa mga alitaptap kundi pati na rin sa buong ecosystem." Nagkasundo sila na lumapit sa mga lokal na opisyal at mga environmental NGO para humingi ng suporta at funding. Ang bawat desisyon, bawat plano, ay may kaakibat na damdamin ng pag-asa at determinasyon. Sa pagtatapos ng pagpupulong, kapwa nila nadama ang bigat ng responsibilidad ngunit may kasamang kasiyahan sa pagkakaroon ng konkretong plano. Ang kanilang pagtutulungan, ang siyentipikong kaalaman ni Lara at ang lokal na kaalaman ni Kariktan, ay nagbigay daan para sa isang bagong yugto sa pangangalaga ng likas na yaman ng Nueva Vizcaya. Sa wakas, parang may liwanag na tayo sa dulo ng tunnel, sabi ni Lara,
Ang kanyang ngiti ay sumasalamin ng kanyang pag-asa at excitement sa kanilang nasimulan. Oo, at ito'y simula pa lamang, tugon ni Kariktan, habang tinitiklop ang mapa. Marami pa tayong gagawin, at ako'y nasa sabik na makita ang ating mga plano na magbubunga. Habang lumilisan sila sa ilalim ng puno ng akasya, ang kanilang mga hakbang ay magaan, puno ng determinasyon at pananabik sa pag-asa na kung magkasama, maaari nilang baguhin ang kinabukasan ng kagubatan at ng mga alitaptap na ilaw nito. Pagkatapos ng matagumpay na pagbuo ng plano para sa konserbasyon, sina Lara at Kariktan ay nagtungo sa kaharian ng mga duwende, isang lugar na kilala sa misteryosong ganda at sinaunang mahika. Layunin nilang kunin ang espesyal na pagkain para sa mga alitaptap na makakatulong sa mabilis na pagdami ng kanilang populasyon. Sa simula ng kanilang paglalakbay, naglakad sila sa masukal na mga landas, sinasaliksik ang mga nakatago na parte ng kagubatan na bihirang mapuntahan. Ang kapaligiran ay puno ng mga tunog ng iba't ibang uri ng buhay, ang huni ng mga ibon, ang lagaslas ng mga sapa, at ang paminsan-minsang kaluskos ng mga hayop sa mga palumpong. Hindi ko inakalang ganito kaganda at kahiwaga ang landas papunta sa kaharian ng mga duwende. Parang bawat sulok ay may bagong kanais-nais tuklasin, sambit ni Lara. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga habang pinagmamasdan ang paligid. Ang kagubatan ay puno ng mga lihim na karamihan ay hindi pa natutuklasan ng mga tao. Ang bawat hakbang dito ay parang paglalakbay sa ibang mundo, tugon ni Kariktan, habang maingat na iniiwasan ang mga ugat ng puno na nakausli sa landas. Habang sila ay naglalakad, ipinaliwanag ni Kariktan ang kahalagahan ng espesyal na pagkain na kanilang pupuntahan. Ang pagkain na ito ay hindi lang basta pagkain sa mga alitaptap, naglalaman ito ng mga sustansya na mahalaga sa kanilang reproductive health at longevity. Sa tulong nito, inaasahan nating makakabawi ang kanilang populasyon, sabi ni Kariktan, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Napakaganda ng inyong kultura at ng inyong kaalaman sa kalikasan. Umaasa akong marami akong matutunan mula sa inyo na maibabahagi ko rin sa iba para mapanatili ang balanse ng ating ecosystem, tugon ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at paghanga. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa isang lumang tulay na gawa sa mga ugat ng puno na lumulutang sa ibabaw ng isang malinaw na ilog. Ito ang tulay ng mga bulong, paliwanag ni Kariktan. Sinasabing kung tatawid ka dito ng may dalisay na puso, maririnig mo ang mga bulong ng kagubatan. Anong mga bulong? Tanong ni Lara. Ang kanyang curiosity ay lalong lumalim. Ang mga kahilingan, mga pangarap, at minsan, mga babala ng kagubatan. Ang mga duwende ay matagal nang nakikinig sa mga ito, at ito ang nagtuturo sa amin kung paano pangalagaan ang aming tahanan, tugon ni Kariktan, habang dahan-dahan silang tumatawid sa tulay. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, naramdaman ni Lara ang lalong paglalim ng kanyang koneksyon sa kagubatan at sa misyon nilang dalawa. Ang paglalakbay sa kaharian ng mga duwende ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay, kundi isang espiritual na pagtuklas na nagbukas ng kanyang puso at isipan sa mas malawak na pangunawa sa kalikasan. Habang nagpapatuloy sina Lara at Kariktan sa kanilang paglalakbay patungo sa kaharian ng mga duwende, hinarap nila ang sunod-sunod na mga pagsubok na hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Ang kagubatan, sa kabila ng kanyang kagandahan, ay puno ng mga panganib na hindi inaasahan. Isang umaga, habang binabagtas nila ang isang makitid na landas sa gilid ng matarik na bangin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang landas ay naging maputik at madulas, ginagawang mahirap ang bawat hakbang na kanilang tinatahak. Hawakan mo ang aking kamay, maaring madulas dito, sabi ni Kariktan, inilahad ang kanyang kamay kay Lara. Salamat Kariktan, tugon ni Lara, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig sa kaba. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap ang ating paglalakbay. Ang kagubatan ay puno ng mga hamon, ngunit ito rin ay nagtuturo sa atin ng maraming aral, sambit ni Kariktan, habang maingat na tinutulungan si Lara na umakyat sa isang matarik na bahagi ng landas. Bawat pagsubok ay nagpapatibay sa ating loob at pagkakaibigan. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad sa ilalim ng walang tigil na ulan, nakarating sila sa isang maliit na kuweba kung saan sila pansamantalang nagpahinga. Habang umiinom ng mainit na tsaa na dala ni Kariktan, pinagmasdan ni Lara ang mga patak ng ulan na tumutulo mula sa mga dahon sa labas ng kuweba. Kariktan, kung minsan, naiisip ko kung tama ba ang desisyong sumama sa iyo. Hindi dahil sa pagdududa sa iyo, kundi sa aking sariling kakayahan, pag-amin ni Lara.
ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Naiintindihan ko ang iyong pangamba, tugon ni Kariktan, ang kanyang tinig ay puno ng pangunawa. Ngunit tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Magkasama tayo, at anuman ang ating harapin, haharapin natin ito ng magkasama. Naramdaman ni Lara ang init ng pagkakaibigan at suporta mula kay Kariktan, at unti-unting nabawasan ang kanyang pag-aalala. Salamat Kariktan. Ang iyong mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas at panibagong sigla. Sa pagtatapos ng kanilang pahinga, lumakas ang kanilang loob at determinasyon. Nang tumigil ang ulan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, dala ang bagong lakas mula sa kanilang pinagsamang tapang at pagkakaibigan. Habang papalapit sila sa kaharian ng mga duwende, nagkaroon sila ng mas malalim na pagpapahalaga sa isa't isa at sa landas na kanilang tinatahak. Ang bawat pagsubok ay hindi lamang hadlang kundi isang pagkakataon upang patunayan ang kanilang katatagan at pagkakaisa. Matapos ang mahabang paglalakbay na puno ng pagsubok, sina Lara at Kariktan ay sa wakas ay nakarating sa kaharian ng mga duwende, isang lugar na nababalot ng kagandahan at hiwaga. Ang kanilang unang sulyap sa kaharian ay tulad ng pagpasok sa isang lumang alamat, mga bahay na nakaukit sa mga puno, mga ilaw na nagmumula sa likas na bioluminescent na mga halaman, at mga daanan na lumiwanag sa pamamagitan ng mahiwagang mga bato na nakakalat sa paligid. Kamangha-mangha, bulong ni Lara habang tinitingnan ang mga detalyadong eskultura at masining na mga bahay. Maligayang pagdating sa aming tahanan, sabi ni Kariktan, na may bahagyang pagmamalaki sa kanyang tinig. Ipinapakita nito ang aming pagmamahal at pagrespeto sa kalikasan, isang prinsipyong gabay sa aming buhay. Habang naglalakad sila patungo sa sentro ng kaharian, sila ay sinalubong ng hari ng mga duwende na si Dangal. Si Dangal ay may mataas na tindig at malalim na mga mata na tila may alam sa mga sinaunang hiwaga ng mundo. Maligayang pagdating Lara, at muling pagbabalik Kariktan, bati ni Dangal sa kanila, ang kanyang boses ay may kalmadong awtoridad. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga pagsisikap na iligtas ang mga alitaptap. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong dedikasyon. Salamat, mahal na hari. Ang iyong tulong ay mahalaga sa tagumpay ng aming misyon, tugon ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at paghanga. Kariktan, mabuti na nangyari mong dalhin si Lara dito. Ang kaharian ay laging bukas para sa mga may dalisay na layunin, sambit ni Dangal, sabay ngiti kay Kariktan. Nagpatuloy sila sa isang mas formal na pagpupulong sa loob ng isang malaking bulwagang maraming ilaw. Dito, ipinaliwanag ni Dangal ang kahalagahan ng espesyal na pagkain na ginawa ng mga duwende para sa mga alitaptap. Ang pagkain ito ay hindi lamang nagpapalusog, ngunit naglalaman din ito ng mga mahiwagang sangkap na nagpapalakas ng kanilang kalusugan at pagpaparami. Paliwanag ni Dangal habang ipinapakita ang isang kristal na lalagyan na naglalaman ng makinang na pagkain. Hindi ko masukat ang aking pasasalamat mahal na hari. Ang iyong tulong ay maaaring maging susi sa pagbabalik ng liwanag sa aming kagubatan, sambit ni Lara. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang ating mga mundo ay magkakaugnay, Lara. Ang iyong tagumpay ay tagumpay din namin, sabi ni Dangal, ang kanyang mata ay tumingin sa malayo, tila ba nagmumuni-muni sa kinabukasan. Habang nag-uusap sila, nararamdaman ni Lara ang bigat ng responsibilidad ngunit kasabay nito ay ang pambihirang pagkakataon na makipagtulungan sa mga nilalang na ito. Ang pakiramdam ng pagkakaisa at suporta mula sa kaharian ng mga duwende ay nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas at determinasyon na ituloy ang kanyang misyon na iligtas ang mga alitaptap, at sa proseso, matuto mula sa sinaunang karunungan ng mga duwende. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong sa bulwagan, inanyayahan ni Dangal sina Lara at Kariktan sa isang espesyal na lugar sa kaharian kung saan ginagawa ang mahiwagang pagkain para sa mga alitaptap. Ang lugar na ito, na napapalibutan ng mga lumalagong halaman at ilog na kumikinang, ay parang isang lihim na hardin na tahanan ng pinakabihirang mga halaman sa kagubatan. Ang bawat halaman dito ay pumipili ng kanilang lugar sa kagubatan, ngunit dinala namin ang ilan dito para mas mapangalagaan namin, paliwanag ni Dangal habang ipinapakita ang isang maliit na halaman na may asul na mga bulaklak. Ang nektar ng halamang ito ay pangunahing sangkap ng kanilang pagkain. Ang ganda ng mga bulaklak na ito, sambit ni Lara, hindi makapaniwala sa kakaibang kulay na tila kumikislap sa ilalim ng araw. Oo, at hindi lang sila basta maganda, dagdag ni Kariktan. Ang nektar na ito ay may mahiwagang sangkap na nakakatulong sa mga alitaptap hindi lamang para mabuhay kundi para dumami. Habang naglalakad sila sa hardin,
ipinaliwanag ni Dangal ang proseso ng paghahalo ng iba't ibang sangkap. Bukod sa nectar, dinadagdagan namin ito ng aming lihim na pampalasa, isang pulbos na ginawa mula sa mga dahon ng lunas ilaw. Ang halamang ito ay lumalaki lamang sa ilalim ng buwan na puno at nagbibigay ng enerhiya sa kung sino mang kumakain ng kanyang dahon. Nakikinig ng mabuti, si Lara ay labis na humanga sa kaalamang ipinapamahagi ni Dangal. Paano niyo natutunan ang ganitong uri ng kaalaman? Tanong niya. Ang kanyang isipan ay puno ng pagkamangha at kuryosidad. Ang kaalaman ay naipapasa mula sa isang henerasyon ng mga duwende patungo sa susunod. Kami lumaki na may malalim na koneksyon sa kagubatan, at sa paglipas ng panahon, natutunan namin ang wika at mga lihim ng kalikasan. Tugon ni Dangal, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa karunungan ng maraming taon. Pagkatapos ng kanilang paglilibot sa hardin, dinala ni Dangal ang magkaibigan sa isang silid kung saan ginagawa ang pagkain. Dito nila nakita ang iba't ibang mga duwende na abala sa kanilang gawain, maingat na hinahalo ang mga sangkap sa malalaking palayok na gawa sa kahoy ng mga sagradong puno. Ang prosesong ito ay hindi basta-basta paghahalo lamang ng mga sangkap. Ito ay ritual na nagbibigay galang sa kalikasan at sa mga alitaptap, paliwanag ni Dangal habang ipinapakita ang malumanay na paraan ng paghahalo. Napuno ng paghanga at inspirasyon, si Lara ay lalo pang naengganyo na ituloy ang kanyang misyon. Napakaganda ng inyong dedikasyon at pagmamahal sa kalikasan. Umaasa ako na maibabahagi namin ang parehong paggalang at kaalaman sa aming lugar. Sa pagtatapos ng araw na iyon, parehong sina Lara at Kariktan ay may bagong natutunan at daladala ang mahalagang aral, na ang tunay na pangangalaga sa kalikasan ay nangangailangan ng puso at pag-unawa sa mas malalim na ugnayan sa pagitan ng lahat ng mga nilalang. Habang tinatahak nila ang landas pabalik sa Nueva Vizcaya, dala-dala nila Lara at Kariktan ng mahiwagang pagkain na nakalaan para sa mga alitaptap. Sa mahabang paglalakbay pabalik, pinag-uusapan nila ang mga hakbang sa kanilang plano, paano ito maisasagawa ng epektibo, at ang mga inaasahang hamon. Mahalaga na siguraduhin nating tama ang pagkakalagay ng pagkain sa mga tiyak na lugar sa kagubatan kung saan pinaka-aktibo ang mga alitaptap, paglalahad ni Lara, habang masinsinang tinitignan ang mapa ng kagubatan. Dapat nating iwasang makaakit ng ibang mga hayop na maaaring makasira sa balanse ng ecosystem. Tama ka Lara, at kailangan nating masubaybayan ang epekto ng pagkain sa mga alitaptap, upang malaman natin kung kinakailangan ng mga adjustment sa formula o sa distribusyon nito. Tugon ni Kariktan, ang kanyang tinig ay puno ng pag-iingat at pagmamalasakit sa detalye. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang pag-uusap, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang landas na kanilang tinatahak ay pumasok sa isang masukal na parte ng kagubatan kung saan ang liwanag ng araw ay halos hindi na makapasok. Sa hindi kalayuan, may narinig silang kaluskos at bago pa man nila napagtanto, isang malaking ahas ang biglang lumitaw mula sa mga dahon. Ahas, sigaw ni Lara, napahinto sa takot. Tila handa na itong umatake nang biglang kumilos si Kariktan. Sa isang iglap, gumamit siya ng kanyang mahika, isang sinag ng liwanag mula sa kanyang mga kamay ang tumama sa ahas, na agad nitong ikinabalisa at nagpabalik dito sa kadiliman. Mag-ingat ka Lara, hindi lang mga alitaptap ang naninirahan sa kagubatang ito, paalala ni Kariktan, habang tinitiyak na ligtas si Lara. Salamat Kariktan, buti na lang at nandyan ka, sabi ni Lara, ang kanyang puso ay kumakabog pa rin sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hindi pa sila lubusang nakakabawi sa gulat nang bigla namang lumabas ang isang baboy ramo mula sa mga palumpong, tila nagulat din sa kanilang presensya at agad na nagpakita ng agresibong kilos. Muli, kumilos si Kariktan, pinakawalan ng isang mahinahong alon ng enerhiya na nagpatigil sa baboy ramo, sapat na upang makaalis sila ng ligtas. Habang lumalayo, puno ng pasasalamat si Lara sa tapang at mahika ni Kariktan. Napakadelikado pala talaga dito sa gubat, at napakaraming hindi inaasahang panganib. Parte ng ating misyon ang harapin ang mga ganitong panganib, sambit ni Kariktan, ang kanyang mukha ay seryoso. At habang tayo'y magkasama, may kakayahan tayong lampasan ang mga ito. Ang mga pangyayaring iyon ay lalo pang nagpatibay sa kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa kanilang pagdating sa Nueva Vizcaya, handa na silang ipatupad ang kanilang plano, mas may pag-iingat at pagkakaisa. Ang bawat pagsubok sa kanilang landas ay nagbigay sa kanila ng bagong aral at mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kanilang trabaho. Sa pagsapit ng bagong umaga sa Nueva Vizcaya,
Handa na sina Lara at Kariktan na simulan ang pagpapatupad ng kanilang plano. Bitbit ang mahiwagang pagkain mula sa kaharian ng mga duwende, nagtungo sila sa mga piniling lokasyon sa kagubatan kung saan pinakamadalas makita ang mga alitaptap. Habang naglalakad sa mga landas ng kagubatan, paminsan-minsan silang humihinto upang maglagay ng pagkain sa mga espesyal na itinalagang lugar. Dapat nating siguraduhin na pantay ang distribusyon ng pagkain, sabi ni Lara, habang maingat na inilalagay ang isang bahagi ng pagkain sa ilalim ng isang malaking dahon. Tama, at kailangan din nating tiyakin na malayo ito sa mga landas ng tao para maiwasan ang hindi kinakailangang pakikialam, tugon ni Kariktan, habang tinutulungan si Lara sa pag-set up ng isa pang feeding station. Habang abala sila sa kanilang gawain, hindi maiwasan ni Lara ang makaramdam ng halo-halong emosyon. Nakakatuwa at nakakakaba itong ginagawa natin, Kariktan. Paano kung hindi ito gumana gaya ng inaasahan natin? Normal lang ang mag-alala, Lara, sagot ni Kariktan, nakangiti. Ngunit tandaan, ang bawat hakbang na ginagawa natin ay batay sa mabuting pananaliksik at mahiwagang kaalaman mula sa mga duwende. May malaking tsansa ito na magtagumpay. Sa kanilang paglilibot, nakita nila ang unang mga palatandaan ng pagbabago. Isang gabi, habang sinusuri nila ang epekto ng mahiwagang pagkain, napansin nila ang mas maraming kislap kaysa sa mga nakaraang buwan. Ang mga alitaptap ay unti-unting bumabalik, at ang kanilang liwanag ay mas maliwanag kaysa dati. Kariktan, tingnan mo, bulalas ni Lara, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Ang mga alitaptap, dumarami na sila. Oo, nakikita ko, Lara. Ang ganda nila, sabi ni Kariktan, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at kaligayahan. Ito ang patunay na tama ang ating ginagawa. Ang iyong pagsisikap at determinasyon ay nagbubunga na. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang mga alitaptap na sumasayaw sa dilim, pareho silang nakaramdam ng matinding ginhawa at pag-asa. Ang tagumpay ng kanilang proyekto ay hindi lamang nagpapakita ng pagbabalik ng mga alitaptap kundi pati na rin ang posibilidad ng mas malawak na pasasalamat ng kalikasan. Ang gabi na ito ay isang simbolo ng ating pag-asa, Kariktan. Isang paalala na ang bawat maliit na pagsisikap ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago, sambit ni Lara. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kislap ng mga alitaptap. Oo, at patunay din ito na ang pagtutulungan at paniniwala sa isa't isa ay mahalaga sa pagtamo ng ating mga layunin, dagdag ni Kariktan, habang pinapahiran ang luhang dulot ng tuwa sa kanyang mga mata. Sa kanilang pagbabalik sa kampo, puno ng bagong sigla at determinasyon, napagtanto nila na ang bawat hakbang palapit sa kanilang mithiin ay puno ng mga hamon, ngunit mas marami ang mga pagkakataong umasenso at magtagumpay. Ang gabing iyon ay hindi lamang isang pagtatapos kundi isang simula ng marami pang gabi na puno ng liwanag at pag-asa sa Nueva Vizcaya. Sa paglipas ng mga buwan, ang mga pagsisikap ni Lara at Kariktan ay nagbunga ng kapansin-pansing pagbabago. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ang Nueva Vizcaya ay unti-unting nagliwanag muli, na parang binuhay ang mga nawalang mga bituin sa lupa. Ang mga alitaptap, na minsan ay bihirang makita, ngayon ay kumikislap na muli sa malawak na bilang, nagbibigay ng mahiwagang tanawin sa mga gabi. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang muling pagliwanag ng kagubatan, nakaupo sina Lara at Kariktan sa isang malaking bato, masayang pinag-uusapan ang mga pagbabago. Nakakamangha, hindi ba? Sambit ni Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan habang pinagmamasdan ang sayaw ng kislap ng mga alitaptap sa paligid. Parang isang panaginip na nagkatotoo. Hindi ako makapaniwala na ito ang parehong kagubatan na dati halos nabaon sa kadiliman. Oo, ito'y tunay na mahika, tugon ni Kariktan, ang kanyang tinig ay may halong pagmamalaki at kaligayahan. At mahika na bunga ng iyong pagsisikap at determinasyon, Lara. Ikaw ang nagbigay inspirasyon para dito. Ngunit hindi ito magiging posible kung wala ang iyong tulong at ang kaalaman ng iyong bayan, paalala ni Lara, ngumiti siya ng mapagpasalamat. Ang bawat gabi na nakikita kong nagkikislap ang mga alitaptap ay paalala sa akin ng ating pagtutulungan. Nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang mga natutunan mula sa karanasang ito. Alam mo, Kariktan, natutunan ko na sa pagtatangka nating baguhin ang mundo, mahalaga ang pagkakaroon ng pasensya at pagtitiyaga, pagninilay ni Lara. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng oras, at madalas, maraming mga pagsubok, dagdag ni Kariktan. Ngunit, ang bawat maliit na liwanag na ating nakita ngayon ay patunay na ang ating mga pagsisikap ay may halaga.
Habang lumalalim ang gabi, nagbahagi sila ng mga kwento at mga ideya para sa hinaharap, kung paano pa nila mapapalawak ang kanilang mga proyekto at paano maibabahagi ang kanilang kaalaman sa iba, upang mas marami ang makatulong sa pagpreserba ng kalikasan. Ang gabi na ito, at ang bawat gabi na susunod, ay magiging simbolo ng ating pag-asa at pangako sa ating mundo, sambit ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pag-asa. Oo, at sana, sa ating munting paraan, makapagbigay tayo ng inspirasyon sa iba na kumilos din para sa kapakanan ng ating kalikasan, tugon ni Kariktan, habang pareho silang nakatingin sa langit na ngayon ay puno ng mga natural na ilaw ng mga alitaptap. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay diwa sa kanilang misyon, at habang ang gabi ay unti-unting lumilipas, ang kanilang mga puso ay napuno ng pasasalamat at pagmamahal, hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa kalikasan na kanilang pinaglilingkuran. Ang liwanag na bumalik sa Nueva Vizcaya ay hindi lamang nagpapakita ng mga alitaptap kundi ng bagong pag-asa para sa hinaharap ng kanilang komunidad. Sa gitna ng malawak at lunti ang kagubatan ng Nueva Vizcaya, ang buong komunidad, kasama ang mga bisita mula sa iba't ibang sulok ng bansa, ay nagtipon para sa kauna-unahang Festival of Fireflies. Ang mga paghahanda ay puspusan, at ang excitement ay kapansin-pansin sa hangin. Ang festival ay simbolo ng pagbangon ng mga alitaptap at ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Habang inaayos ang huling mga detalye sa venue, makikitang abala si Lara sa pagkukumpuni ng mga parol na ilalagay sa paligid ng lugar. Napakaganda ng ideyang ito, Kariktan. Sana maramdaman ng lahat ang kahalagahan ng ating ginagawa, sambit ni Lara, habang maingat niyang inilalagay ang mga parol sa mga sanga ng mga puno. Tiyak ko, Lara, na itong gabi ay magiging isang di malilimutang karanasan para sa lahat, tugon ni Kariktan, na may ngiti sa kanyang mukha. At sana, ito rin ang maging daan para mas marami pang tao ang ma-inspire na sumali sa ating adhikain. Habang papalapit ang takip silim, unti-unting napuno ng tao ang lugar. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa excitement, habang ang mga matatanda ay masaya ring nag-uusap, puno ng paghanga sa nakikita. Sa pagbubukas ng festival, tumayo si Lara sa entablado upang magbigay ng maikling talumpati. Mga kaibigan, kapwa natin mamamayan, maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi, panimula ni Lara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo ng kaba at excitement. Ipinagdiriwang natin ngayon hindi lang ang kagandahan ng mga alitaptap kundi ang ating magkakasamang pagsisikap na muling buhayin ang kanilang populasyon. Pagkatapos ng talumpati, sinimulan ang festival sa isang makulay na parada ng mga ilawan at musika na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang mga alitaptap, tila ba sumasayaw sa ritmo, ay lumitaw at nagbigay liwanag sa paligid, na parabang sila rin ay bahagi ng pagdiriwang. Habang nagpapatuloy ang gabi, lumapit si Lara kay Kariktan, kapwa sila nakatingin sa makulay na pagtatanghal ng mga alitaptap sa langit. Hindi ko maipaliwanag ang saya sa aking puso, Kariktan. Parang isang panaginip itong lahat, bulong ni Lara. Oo, Lara, at ito ang simula pa lamang. Marami pa tayong gagawin, at marami pa tayong mapapasigla, tugon ni Kariktan, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, pinagmamasdan ang liwanag na kanilang pinagsamang nilikha. Ang gabing iyon ay hindi lamang isang pagdiriwang ng tagumpay ng kanilang proyekto, kundi isang paalala sa lahat ng posibilidad na maaring mangyari kapag ang tao at kalikasan ay magkasamang kumilos para sa kabutihan. Ang Festival of Fireflies ay naging simbolo ng pag-asa, inspirasyon, at ang muling pagsilang ng isang kagubatan na minsang nanganganib na mawalan ng kanyang mga kumikislap na hiyas. Pagkatapos ng matagumpay na Festival of Fireflies, bumalik ang normal na takbo ng buhay sa Nueva Vizcaya, ngunit may malaking pagbabago sa paligid. Ang kagubatan ay puno ng bagong pag-asa at sigla, at ang mga alitaptap ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa gabi. Sa huling kabanata ng kanilang paglalakbay, sina Lara at Kariktan ay humarap sa isang bagong yugto ng kanilang misyon. Isang umaga, habang naglalakad sina Lara at Kariktan sa gilid ng isang sapa, pinag-usapan nila ang kanilang mga susunod na hakbang. Kariktan, ramdam ko ang malaking responsibilidad na ito, ngunit handa akong tanggapin ang hamon bilang tagapag-alaga ng mga alitaptap sa Nueva Vizcaya, sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Alam ko na kaya mo, Lara. Ang iyong puso at dedikasyon ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nakakakilala sa iyo, tugon ni Kariktan, habang tinitignan ang malinis na tubig ng sapa na dumadaloy sa kanilang tabi.
Habang pinag-uusapan nila ang mga plano para sa kinabukasan, naramdaman ni Lara ang isang bagong sigla at tiwala sa kanyang sarili. Gusto kong simulan ng isang programa sa edukasyon para sa mga bata at kabataan dito. Kailangan nilang malaman ang kahalagahan ng mga alitaptap at ang buong ecosystem, sambit ni Lara. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement. Napakagandang ideya, Lara. Ang edukasyon ang susi sa pangmatagalang pagbabago. At kung magsisimula tayo sa mga kabataan, siguradong lalago ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa kalikasan. Tugon ni Kariktan, na tila ba nakikita na ang positibong epekto ng plano ni Lara. Sa kanilang paglalakad, napansin nila ang mga batang naglalaro sa ilalim ng lilim ng mga puno, habang ang mga matatanda naman ay masayang nag-uusap sa gilid ng daan. Lumapit sina Lara at Kariktan sa kanila at nagpasimulang magkwento tungkol sa kanilang misyon. Alam niyo ba na ang mga alitaptap ay hindi lamang basta mga insekto? Sila ay mahalaga sa ating kalikasan. Ang kanilang liwanag ay tanda ng kalusugan ng ating kagubatan, paliwanag ni Lara sa mga bata, na nakikinig ng mabuti at puno ng kuryosidad. At ang ating kagubatan ay puno ng mga hiwaga at kagandahan na dapat nating ingatan. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pangangalaga nito, dagdag pa niya, ang kanyang boses ay puno ng inspirasyon. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na nagtrabaho si Lara sa kanyang programa sa edukasyon, habang si Kariktan naman ay naglakbay sa iba pang bahagi ng kagubatan upang magbigay inspirasyon sa iba pang mga nilalang at komunidad. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging simbolo ng pagkakaisa ng tao at kalikasan, at ang kanilang mga pagsisikap ay nagdala ng liwanag at pag-asa sa buong Nueva Vizcaya. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Lara ang mga nagkikislapang alitaptap mula sa kanyang bintana, naramdaman niya ang malalim na kasiyahan at pag-asa sa kanyang puso. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa ating pagtutulungan at pagmamahal sa kalikasan, bulong niya sa sarili. Sa di kalayuan, si Kariktan ay nakatayo sa ilalim ng isang puno, pinagmamasdan din ang liwanag ng mga alitaptap. Ito ang simula ng isang bagong yugto para sa ating lahat, isip niya, puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal sa isa't isa at sa kalikasan. Ang kinabukasan ng liwanag ay hindi lamang tungkol sa mga alitaptap kundi tungkol din sa pagkakaisa, dedikasyon, at pagmamahal na nagbigay buhay sa kanilang mga pangarap.